Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo nag-meet sa araw na ito ng Lunes, 5 sa buwan ng Mayo 2025. Tayo po magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga bishops, sa lahat ng ating mga kaparian nationwide, magandang umaga ho, at sa labas ng bansa na rin. Alright, gusto ko lang batiin yung aking may bahay muna, si Annalyn. Magandang umaga ma, at sa aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace, at yung anak ko rin pastor dyan sa Antipolo, Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro, yung kanyang pamilya, at si Josiah Sam, at yung kanyang buong pamilya. Pinabati ko rin sa aking mother, si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Rizal, si Eloisa, magandang umaga, si Fred Al, Charo, Nicole, Jairus Matthew, good morning, kay Buddy, kay Bembem, kay Paulo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme, sa kanilang mga anak, magandang umaga, kay Julie, saka kay Rondian, dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Buboy at kay Sheila at sa kanilang mga anak. Ate Lydia, magandang umaga po, God bless. Kay Tio Jose at Tia Edna, sa kanyang buong pamilya, magandang umaga po, at sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo. Pagbati rin sa aking mahal na Bishop, Diocese of Bacolod, Bishop Patricio Buson, magandang umaga po, Bishop, at sa lahat ng mga kaparian under your leadership dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga po. Sa lahat ng bubuo ng DYAF station, kay Reverend Father Dominic Deramas, ang pinaka-general manager, magandang umaga, Pads. Kay Engineer Joseph, magandang umaga po sa kay Engineer Clarito. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga programmers po dyan, magandang umaga po sa inyo. At sa technical ho, maraming salamat. Gusto ko rin batiin ang aking parish priest sa San Juan Nepomuceno sa Sumag, si Reverend Father Lou Anthony Franca, magandang umaga, Pads, at sa kanyang mga kasamang pare na si Father Nobles saka si Father Egay, magandang umaga po. Sa aming dalawang seminarista na si Bro Simon at si Bro Kent, Sister Malu Albaresta ng PPC President, at sa lahat ng mga opisyales, kay Bro Bernardo Apuyon, magandang umaga po. Kay Bro Mike Sara ng Parish Secretary, Marlene Logroño, at si Jubian Mare. Si Jomer Aspan, magandang umaga po sa lahat ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church. Pinabati ko rin po ang buong tropa ng CFD National, magandang umaga. Kay Doc Reyentila po, ang kasama namin sa CFD sa Diocese of Bacolod. Siya po ang Vice President for External Affairs. Siya rin po tumatayong Diocesan Advisor. Si Reverend Father Gamala, ang Spiritual Director po ng grupo, magandang umaga, Pads. Christian Paul Gailan, ang aming Presidente, dyan sa unit sa Granada, kay Bro Doloso, dyan sa Talo, kay Bro Hamili, at sa iba pa po. Maraming salamat. Gusto ko rin batiin si Bro Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma,
at sa buong tropo po ni Reverend Father Darwin Kitgano, Wendell Talibong, Jando at iba pa. Sa lahat po ng mga katekista sa buong Diocese ng Bacolod, magandang umaga. Lalo na sa aming masipag at mahusay na coordinator, Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po. Reverend Father Henry Pineda, magandang umaga po. Isa po ito sa mga pare na umaalalay kay Bro Calix. Maraming salamat. John Diona Matre, magandang umaga sir. Magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Adolfo Gabato Villacura, kay Neil Kevin Perez, salamat for joining mga kapatid sa ating broadcast. Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff dyan sa Bacolod, magandang umaga po. Sa buong tropa ng Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, salamat kay Bro Pabs Gonzales, John English, at sa buong grupo po ng All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po. Kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa buong tropa ng Pesma Plus dyan sa Israel, God bless mga kapatid. Sa buong grupo ng Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat for joining. Alright. Mamaya po tayo magbibigay ng ilang mga anunsyo natin. Makibigan, bago tayo magbigay ng ating gospel for today, Mary Jane Lusurata Perez, magandang umaga po. God bless sa kasama niyo po, sa buong pamilya. Kay Neil Kevin Perez, maraming salamat. Alam niyo yung nangyari kahapon doon sa Terminal 1, merong rumagasa na isang SUV na itim. Matindi ho, no? Dalawa ho patay doon. Yung isa ho, batang-bata pa, 5-year-old na babae, naghatid lang sa tatay niya na OFW. Pero ay sa balita, patay ho ang dalawa. Katao. Biglang rumagasaho Yung nakapatay po, hindi naman sinasadya ayon sa balita. Kasi naghatid lang din ng na either kamag-anak yung nakabanggaho o naka-aksidente nung isang araw. Medyo malungkot lang ho na balita ho. Opo. At hindi natin talaga maano yung aksidente po Kaya hopefully, Lord willing, na mas magiging alerto yung ating mga kababayan sa mga ganong mga bagay. Alright, bago tayo dumako sa ating gospel for today, may mga segment ho tayo. Katulad po nung meron po tayo na usapang edukasyon po kasi tayo pagka Lunes, mga kapatid. May balita ho rito na nakakawindang nung nakalipas na linggo, nung May 2, May 5 lang ho ngayon mga kapatid. Ang isang pahayagan po, ang Inquirer.net, ay nagpalabas ng balita na ang sabi ron, 18.9 million Filipino graduates nung last year. Alam mo nakalagay sa balita, found to be functionally illiterate. Na pag sinabi mong illiterate, mahirap yan. Yung literate yung nag-aaral. Yung illiterate, ito nakakalungkot, nag-graduate last year, malaking porsyento ho yung nagtapos 18.9 million. Hindi po ito 2,000 lang. Million ho ang nagsipagtapos sa elementary, high school, etc. Ang sabi po ron functionally illiterate Meron po ako nabasa rito na isang opinion na isang mamamahayag sa isang kilalang broadsheet. Mabigat ho ito pag sinabing functionally illiterate. Pag sinabing functionally, nakikita mo ito, nakakasama mo ito, nauobserbahan mo. Ito yung mga tao sa loob ng bansa natin, nakakasalamuha mo. Kasama mo yan probably sa trabaho, nakakausap mo sa community, baka part pa yan ng simbahan, ng parokya. Ito, mga estudyante to nakakatakot ito. 18.9 million Filipino graduates. Nagtapos ito last year. Malaki ho itong porsyento, hindi ho ito basta-basta
ilang pirasong estudyanteng nagtapos eh. 18.9 million, marami ho yan. Functionally illiterate ho. Mga kapatid, anong nangyayari sa ating yung ang quality ng education natin, mga kapatid? Mukha atang may problema tayo. Nagpalabas pa rin ho ng resulta noong 2024, last year lang, yung functional literacy na tinatawag, education and mass media. Nagkaroon ng survey ho. It was conducted by Philippine Statistics Authority o PSA. Alam niyo ho ba na ang bansa natin ay nag-join ito, pangalawang beses pa lang na nag-join. Ang resulta ho, kolelat ho yung ating kolelat po eh. Meron pong isang 15 taon na gulang na high school. Nasa ilalim ho yung ranking. Ito ay binubuo ng 70 na countries including Philippines. Nag-join tayo doon. Ang problema, pagdating sa mathematics, pagdating sa science, pagdating sa reading comprehension, may problema tayo. Although ayon sa balita, 90% ng populasyon sa Pilipinas ay literate ho, able to write and read. Pero yung 10% malaki ho yan. Itong napabalita ho na 18.9 million Filipino graduates last year found to be functionally illiterate ho eh. Magandang umaga, Apple, kay Sonet Ena, salamat kay Ate Emily. Noy Apple, magandang umaga bro, kay Mary Jane Losorata Perez, maraming salamat. Nakakagimbal itong balita na to. 18.9 million Filipino graduates last year found to be functionally illiterate. Ba mabigat po yan? May problema tayo sa larangan ng mathematics, science, saka reading comprehension. Mabigat po ito mga kapatid. Maraming kaya magbasa. Ang problema, yung comprehension. Yung inuunawa yung binasa. Doon tayo failure. Ngayon, nag-uusap kami ng misis ko kagabi. Sabi ko, Mama, who's to blame sa ganitong pagkakataon? Alam mo, sabi ng misis ko, ang isa na dapat dyan, masilip, yung mga mambabatas natin, sabi niya. Sabi ko, bakit ang mga mambabatas? Bakit mga lawmakers? Kasi sila naman yung nag-aano ng mga changes eh. Sila naman yung nagbibigay ng batas eh. Yung sa academe naman, sumusunod lang yan. National sa regional. Sinong mas nahihirapan, sabi ni Mrs. Kami ng mga teachers. Kasi nag-a-adapt ng maraming pagbabago sa larangan ng edukasyon. Hindi naman ready yung bansa natin. Yung mga teachers naman natin, hindi naman masyadong well-equipped. Biruin mo, misis ko, TLE, tas nagtuturo siya ng ibang subject na hindi niya minaster. O maski na ba naman ikaw may kamag-anak ka kapatid. Ang minaster mo, ibang subject, tas magtuturo ka ng ibang subject na hindi mo master. Ano resulta niyan? Di ba na nagkakaraming ka niyan? Anong resulta sa estudyante yan? Hindi rin maganda. Ako, observation ko for so many years, mga kapatid. Etong K-12 nga na ito, parusa lang ito para sa akin. Nakatulong ba ito? Nakatulong ba? Sa isang banda nakatulong nung pasimula. Pero yung gitna, tas sa dulo, wala eh. Tignan mo yung mga nag-graduate ng K-12, kausapin mo yan sila. Anong klase? Kasi yung mga nagtuturo dyan, kumuha lang naman ng ilang unit sa education eh. Hindi naman talaga mga education na nagmaster mismo at yung heart talaga teacher. Hindi ho, majority sa mga nagtuturo sa K-12. Hindi naman talaga graduate ng education. Hindi ho. Mga engineer nagkuha lang ho ng ilang units ng education para makapagturo.
Diyan sa lalo na sa senior high, sinasabi ko. Sa senior high. Yung 2 taon na yan, di ba? Pasakit yan sa karamihang Pilipino eh. Nakatulong ba talaga yan? Tapos nagka-problema ngayon, tatanggalin daw yung K-12 na. May bago namang ipapalit. So palagay ko, ipagdasal natin yung mga lawmakers natin ha. Marami kasing mga gustong gawing pagbabago sa akademya. Yun nga, babalik pa rin tayo ron. Handa ba yung mga teachers natin sa mga pagbabago na to? Ang problema natin, sabay tayo ng sabay sa ibang mga malalaking bansa, hindi naman tayo ready. Sabay tayo ng sabay sa iba, hindi naman tayo hindi ito bagay sa atin yung mga changes na yan. O, tignan mo muna yung mga teachers, anong klase mga teachers meron ba tayo? Gaano kahuhusay? Ngayon, marami mga teachers, mga bata pa eh. O, mga bata pa. O, maraming magagaling. Pero ang tanong, naitatransfer ba yung knowledge sa estudyante ng proper? Eh kung may kilala kang teacher na ang alam lang magbagsak ng estudyante, wala namang extra mile na ginagawa sa estudyante na bakit lagi nalilate yung estudyante, bakit delay mag-submit ng project tapos ibabagsak na lang ng ganon-ganon. Kung may anak ka na consistent honor tapos biglang binigyan ng line of 7, ano pakiramdam mo bilang magulang? Tapos yung mga teacher nag-aantay lang ng kanilang sweldo. Wala masyadong effort sa pagtuturo. Marami ng teacher na ganyan ngayon. Obserbasyon ko lang yan kasi alam mo mulat tayo eh. Ako po'y anak ng isang retiradong public school teacher. Ang nanay ko, retired teacher. Major po sa English. At yung asawa ko po ay teacher po sa high school. Kaya minsan nakakagigil lang minsan na may magantong balita. Anong sitwasyon? Puro yabang, puro forma. Magsimula sa mga lawmakers natin, anong pinagagawa nila sa isang banda? Maraming ina-adapt. Tapos yung mga naging nangunguna ng DepEd, ano ba ginawa nila? 'Di ba? Anong ginawang kabutihan sa mga estudyante? Taon-taon, marami nag-graduate. Nasa na 'to mga graduates natin na to? Speaking quality education, anong klaseng edukasyon meron ba talaga tayo? May mapapansin kayo, maraming teachers na mahuhusay pero may problema sa moral aspect. Maraming teacher na ganyan. Mahusay magturo sa subject pero walang values. Obserbahan nyo, marami niyan sa paaralan. Hindi lang tayo may problema sa kakulangan natin sa mga principal eh. Maraming problema sa educational system natin. Hanggang doon na lang ba tayo sa kakaturo? Ito yung problema. Mga kapatid, lawmakers natin, yung nasa academe, ang DepEd, ang CHED, yung mga leaders dyan, at pagbaba sa mga teachers, may domino effect ito. Sino tatamaan ito sa dulo? Estudyante. Sino nagsasuffer sa dulo? Yung nasa DepEd ba? Yung nasa CHED ba? Yung mga lawmakers ba? Sino tatamaan sa dulo? Estudyante. Yung mga magulang. Yung ating bansa. So panalangin ho natin, hindi ho ito biro, na malaking porsyento ang nagtapos last year. Mga kapatid, 8.9 million Filipino graduates na functionally illiterate ho. May problema tayo sa larangan ng mathematics, science, saka reading comprehension. Imaginein mo yan. Malaking porsyento yan. Marunong magbasa, pero hindi niya naintindihan yung binasa niya. Nakatakot yan. Paano kung college yung iba doon? College graduate. Nakapagtapos, pero functionally illiterate. Delikado po yan. Reading with comprehension. Basic na basic po yan eh. Pero yan ang problema ng karamihang estudyante na nagtapos last year. 18.9 million
Filipino graduates last year found to be functionally illiterate, mga kapatid. So anong gagawin mo bilang isang Katoliko? Ako, suggestion ko, kayo ho na mga magagaling, kayo ho na mahuhusay, hindi man ho kayo teacher, ang pwede nyo hong gawin dyan sa parokya natin, mag-volunteer po tayo, lalo na ngayon, summer, di ba? Pwede tayo mag-volunteer na turuan itong mga estudyante. Doon sa 3 larangan na yan, kung magaling ka sa mathematics, sa science, magaling ka dyan, especially po yung reading with comprehension. Yung comprehension, kasi maraming marunong magbasa eh. Ang critical doon, hindi lang marunong ka magbasa. Ang critical doon, naintindihan ba natin yung binasa natin? Kasi mas saan pwede mong i-apply yan eh. 'Di ba? May signage dyan. May nabasa ka sa newspaper. May nakita ka sa YouTube. Everyday life yan eh. Yung reading with comprehension, ginagamit ho yan. Math, science, so interrelated ho yan eh. Especially reading with comprehension. Nasa parokya ka, nakalagay po dyan yung mga binabasa, Nicene Creed. Nababasa mo, kaya mong basahin. Tama pa yung pagbigkas mo. Ang problema, naintindihan ba? Kasi walang kwenta ho kung marunong magbasa, pero hindi naintindihan. Walang kwenta po yun. Magkasama yung understanding doon sa pagbasa. Yun ho yung sukatan. Naintindihan ba natin? Kaya nga ho, kailangan ng mga teachers, katulad mo ng mga volunteers, mga kapatid sa community, pwede po natin gawin yan. Mag-assist po tayo. Para at least matulungan natin itong 18.9 million na ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas kung saan man sila nakakalat, and probably sa Bacolod, sa Negros Occidental, at sa lugar ho ninyo mga kapatid kung saan ho kayo nakatira, yung mga nakikinig sa broadcast na ito, ay makakatulong po kayo. Nakakapangamba ito. 18.9 million Filipino graduates last year found to be functionally illiterate. Sana makabawi tayo. Eto, pasukan na naman, 2025, school year 2025-2026. Ipagdasal natin ang ating mga lawmakers, pagdasal natin ang si Secretary Sani Angara ng DepEd na talagang makapaggawa sila ng magandang bagay, no? Na patuloy. Alam mo, mahirap yan eh. Pag secretary ka, mas maganda kasi talaga dyan, yung mga inilalagay sa Secretary ng Education, yung mga ang linya nila education, kasi naintindihan nila yun eh. Kaysa maglagay ka dyan na hindi na linya yan, sangkaterbang research pa gagawin nila at maraming tao pa sa paligid nila. Whereas kung ilalagay mo dyan bilang secretary ay mga mahuhusay na education talaga, mga educators, yung matagal na sa academe, di ba? Di medyo hindi masyadong hirap pagdating sa mga ideas, etc. Kasi yun ang field eh. Sana makonsider yan ng ating mga mambabatas, ng ating Pangulo, na tignang mabuti. Kasi kolelat, ang hirap yan. Kolelat, nag-compete, 70 countries, ang Pilipinas nasa 69. 70. Kolelat, ang hirap po dyan mga kapatid. Hindi ako papayag sa ganyan kasi mauhusay tayo sa Pilipinas eh. Kaya lang doon tayo sumablay sa 3 aspeto ng mathematics, science, saka reading comprehension. Nako, mabigat po 'yan. Right, dako tayo sa ating voters education ng konti. Mga kapatid, ayon po sa COMELEC, estimate to na 68 million na voters sa May 12 midterm elections. 68 million ang botante sa May 12. Opo. I hope nakakalendaryo na kayo niyan. I hope ipapractice natin yung ating karapatan. Karapatan ho yan, yung pagboto. The right to suffrage po. Opo, ang tawag. Mag-e-elect po tayo lahat ng 18,000 na mga opisyales.
Diyan sa 18,000 na yan, mga kapatid, ay 12 ho na senador ang iboboto natin. 12 ho ha. Hindi ho 10, hindi 5. Tapos 254 district representatives. Boboto rin ho ang taong bayan ng 63 na party list. Pero pag bumoto ka, isa lang. May mga percentage lang ho yan eh. Kailangan natin ng 63 pa na additional na party list. At 17,942 para ho sa posisyon ng gobernador, provincial board members, mayors, saka councilors. At kasabay ho ng midterm election sa May 12, mga kapatid, ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay sabay na maghahalal sa kanilang parliamentary position. Kaya po sabay ang eleksyon yan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at yung sa atin po. Midterm elections, May 12. Pagdasal nyo kami sa atin sa DYAF sapagkat magko-cover po kami ng balita. Si Reverend Father Diramas, si Sister Agnes, saka si Brad Calixto ay i-cover natin yung balita dyan sa May 12 midterm elections. Kaya ipagdasal ho natin yan. Mga kapatid, sa atin, sa Katoliko, hindi ho nawawala yung ginagawa ng PPCRB. Matagal na ho yan. 1991 pa ang PPCRB ay katuwang na ho yan ng gobyerno, ng COMELEC at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na umaalalay sa eleksyon. 1991 pa ang PPCRB. Ano ba yung PPCRB, Brad Calix? Yan po yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ulit, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. PPCRB. Baka nga iba sa inyo, volunteer kayo niyan. Mas maganda ho mag-volunteer kayo dyan. Matagal na ho yung kanilang motto na boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Be a champ, sabi ho nila. Ano ba yung champ? Gusto kasi natin ng clean, honest, accurate, meaningful, peaceful elections. Kaya ho kung kayo ay bahagi ng inyong parokya at kayo ho ay madalas nagvo-volunteer sa kada eleksyon, kayo ay bahagi ng PPCRB, ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, idiretso po ninyo yan. Mahalaga po yan, mga kapatid. Nakakatuwa po yan kapag kayo ay bahagi niyan, mga kapatid. Kasi alam nyo, importante ho yan na tayo ay nakikibahagi. Yan ang ating kontribusyon ng Simbahang Katolika sa ating bansa. At least meron tayong pakialam sa ating gobyerno. Hindi lang tayo puro dasal. Tayo ay nakikibahagi sa halalan. Medyo syempre, very challenging yan. Maghapon po yan. Medyo mabigat ang responsibilidad. Pero syempre, mahalaga po yan, mga kapatid. Konting lang ho, voters education tayo bago tayo dumiretso sa ating gospel for today, mga kapatid. Pagkapi-kapi ho muna kayo, mag-juice ho muna kayo dyan, inom kayo ng tubig habang sinishare natin to ng konti. May pagkakaiba po ang PCOS machine saka yung VCM natin, yung nakalipas na ginagamit. Pinalitan na ho ang PCOS ng VCM, mas mabilis na ho ang pagpoproseso. Ito po ay hango sa PPCRB na na website, yung pinagkuhanan natin ng informasyon na ito. Binabaan na po ang bilang ng botante sa bawat VCM mula 1,000 noong 2010, 800 na lang ho para ho mas mahusay pa.
Ang kagandahan po nito, may headphones po ang BCM para makapagbigay ng audio instruction sa mga persons with disabilities o PWD o sa mga senior citizens na hirap makakita. Ang halalan mga kapatid, nagsisimula ng alas 5 na madaling araw hanggang alas 7 o alas 5, 5 to 5. Pero halimbawa alas 5 na may mga botante pa rin nakapila within 30 meters doon sa entrada ng polling place, pinapayagan silang bumoto. Meron din litrato, lagda at yung thumb mark ng Electric Day Computerized Voters List o EDCVL. Nahango po yan doon sa biometrics registration. Ito pong EDCVL ang batayan kung saan sinusuri ang identification ng botante. Meron din yang screen verification ang makina na kung saan mabilis ang makikita ang mga hinalal ng botante sa VCM screen. Mabilis na na nagpa-flash ang on-screen verification upang makapag-imprinta ng voter's receipt. Ang makina, ang voter's receipt mga kapatid ay papel na print out kung saan naka-imprenta ang mga hinalal na botante o ng botante. Ang voter's receipt po ay hindi dapat hatakin mula sa VCM. Ito ay titiklupin at puputulin hindi na kung sino-sino, kundi yung mga in charge po doon gamit ang gunting. Pagkatapos suriin ng botante ang voter's receipt, dapat ihulog niya ito. Ikaw maghuhulog, hindi po kung sino-sino, doon sa voter's receipt receptacle box bago lumabas ng polling precinct. Election offense po ang paglabas ng voter's receipt sa polling precinct. Bawal po yan. Pag kayo nahulihan yan, pwede kayong makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Huwag ko kayo magpapasaway sa araw ng halalan. Sinasabi po natin to para nakapaghanda na po kayo. Mas mahaba po ang konti ang proseso ng pagboto sa ngayon dahil po sa additional step ng pagprint ng voter's receipt. Kaya sinasuggest na dapat maaga tayo doon sa polling precinct para sigurado tayong makakaboto. Tutuloy natin yan bukas yung ating voters education at sana ito'y nakakatulong sa atin maski papaano. Dako po tayo sa ating gospel for today. Mga kapatid, tayo ay nasa Book of John. Kung kayo may mga Biblia, mas mainam. Tayo ay nasa John chapter 6. Opo. John chapter 6, talata 22 hanggang 29. Kinabukasan, naroon pa mga tao sa kabila ng lawa kung saan sila kumain ng tinapay matapos magpasalamat ng Panginoon. Alam nilang iisa lang ang bangka roon ng gabing yon at iyon ay sinakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Alam din nilang hindi kasamang umalis si Jesus ng mga tagasunod niya. Samantala, may dumating na mga bangka galing sa Tiberias at dumaong malapit sa kinaroroonan ng mga tao. Nang mapansin po ng mga tao na wala roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa kayo rito dumating?" Sumagot si Jesus sa kanila. Ito mabigat yung sinabi ng Lord sa mga tao. Sumagot si Jesus sa kanila, "Ang totoo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito." Kaya tinanong ng mga tao si Jesus, "Ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinagagawa ng Diyos?"
Sumagot si Jesus, ito ang pinagagawa ng Diyos sa inyo, manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Mga kapatid, ang ating title ho ng ating devotional ngayon, reflection for today. Importante yung motibo ng puso. Ano ba yung motibo ng pagsunod? Bakit ba tayo sumusunod sa ating Panginoon bilang Katoliko? Medyo masakit yung binitawan ng Lord, Yung mga tao sumusunod sa Kanya, hinahanap si Lord Nandito yung desire nila na makita ang Panginoon. Pero lumabas yung pinakamotibo. Sinabihan silang direkta ng Lord, walang diretso na sabi ng Lord sa kanila. Para bang kung iaano mo sa panahon natin ngayon, parang ganito sabi ng Lord Alam nyo mga brad, eto magprangkahan tayo. Ang rason kaya kayo sumusunod sa akin, hindi yung gusto nyo ako makilala para magbago yung mga buhay ninyo Sumusunod kayo kasi may napapala kayo sa akin. May ayuda kayo para sa akin. Mabigat yun. Kung ikaw yung nakarinig noon, ilagay mo yung sarili mo doon sa eksena na ikaw yung isa sa mga sumusunod sa Panginoon Diyos, kay Lord, nag-effort pa kayo na bumiyahe, pumunta doon sa ibang lugar kung saan nagpunta si Lord. At nung nakita nyo nga ang Panginoon Diyos, hingal na hingal pa kayo, hindi pa kayo nakakapag-relax. Nakita nyo si Lord at ito yung salitang binitawan niya sa inyo. What would you feel? Siguro iba sa inyo magagalit, iba sa inyo magtatampo. Baka sabihin sa inyo, iba sa inyo, parang wrong timing naman sinabi ni Lord sa ating kanina. 'Di ba? Marami tayong reactions. Yung iba siguro sad, baka nag-i-emote, baka ano pa yung pwedeng gawin, baka yung iba tumalikod, bumalik na lang uli doon sa lugar niya. Maraming pwedeng gawin. Pero mga kapatid, ito yung ito yung seryosong bagay na dapat nating ma-realize etong 2025. Bakit ka nga ba dumadalo sa misa? Bakit ka ba involved? Bakit ka may apostolate? Bakit mo ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katolika laban sa mga anti-Catholics? Ang iba sa inyo, 50 years ng Katoliko, 40, 30, 20. Si Brad Calix lang officially, kababalik lang natin last year. Kaya nung nabasa ko tong gospel for today natin, nag-reflect lang din ako. Sabi ko, anong papel ko rito? Ba't ako nasa simbahang itinatag ng Panginoong Yesus? Bakit ako nagpapatuloy na ipagtanggol ang pananampalataya? Bakit ko ba ito ginagawa? Ano meron? Ano ba talaga motibo ko? Magandang tanong ho yun Maganda yung examination. Kasi pag wala na tayo, hindi na natin ginagawa yung self-examination, ang tendency niyan, magyayabang ka sa dulo. Ang tendency po niyan, yung credit sa'yo. Dapat ang credit lahat ng ginagawa natin para sa Lord. Si Lord ang hahakot ng credit ito sa dulo. Hindi tayo. Hindi ko sino-sinong tao. Hindi si bishop, hindi yung parish priest. Ang dapat nabigyan natin ng credit sa dulo. Dapat ang Panginoong Yesus. Kaya kung babalikan natin tong sinabi ng Lord, ang dahilan kaya kayo sumusunod kasi nakakain kayo, nabusog kayo. Mabigat 'yun. Kung ako nandun, isa sa mga nakarinig ng sinabi ng Lord, masasaktan po ko sa isang banda. Kasi hindi ko ine-expect 'yon na sasabihin sa atin. Kasi Diyos yun gumagawa ng himala Mabuti yun Tapos all of a sudden, nagkaroon siya ng real talk sa atin. At ang real talk, puso sa puso. O siyempre, normally masasaktan ka kasi hindi mo ine-expect Baka yung iba sa inyo, nung narinig yun, nakagano na lang kayo Naging estatwa ka kasi hindi ka nakakibo kasi sa isang banda, siguro totoo. Yung iba,
Nasyak ka sa sinabi ng Lord kasi hindi mo nga akalain na yun ang lalabas sa bibig ng Panginoon eh. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, bagamat masasaktan tayo sa narinig natin, pero maganda ho na magkaroon tayo ng self-reflection, self-examination. Bakit ba ako sumusunod? Bakit ba ako hanggang ngayon Katoliko? Bakit ako naglilingkod? Bakit ako nasa ganitong religious order? Bakit ako nagsasakripisyo? Bakit ako nagkakaroon ng works of mercy? Ba't ako nagpupunta sa jail? Ba't ako involved sa iba't ibang apostolate? Ba't ko ginagawa to? Ba't ako nagdadasal? Bakit? Ano ito? Ano ang motibo natin sa pagsunod sa Panginoon Diyos? Tayo lang ho makakasagot yan, mga kapatid. Totoo yun, masasaktan tayo rito. Kasi kung siseryosohin mo to, sinasabi ng Lord, di ba sinasabi ko madalas sa inyo, ilagay natin ang sarili natin dun sa eksena. Isama mo ang sarili mo dun sa takbo ng narrative ng kwento. Kasi hindi mo mafe-feel yung binabasa mo kung hindi mo ilalagay ang sarili mo sa kwento. Excuse me po. Subukan po nating ilagay yung sarili natin sa kwento. Imaginein mo na isa ka na nandoon na nakapakinig. Ano ang dating sa'yo ng mensahe ng Lord? Mabigat ho yun. Kaya nga ho, salamat sa Panginoon dahil sa mga binibitawan ng Lord, bagamat may part na medyo masakit, may part na heart to heart di ba? Di ba ganun din siya sa mga disciple niya, heart to heart? Pag nag-uusap sila in private. Kasi ang bottom line, kapatid, puso. Ba't ka naglilingkod? Ba't mo ginagawa ang isang bagay? Why do you do good works? It will boils down. Ano meron sa puso natin na siyang nagpo-propel sa atin na gawin ang isang bagay na mabuti? What motivates us to love others? Hindi lang yung pamilya natin. What motivates us to be selfless? To be involved sa iba't ibang apostolate? What motivates us? Ano ang estado ng puso natin? Mabigat yun. Now, hindi lang naman tayo dapat ang nagkakaroon ng self-examination. Magsimula yan sa Santo Papa, magsimula yan doon sa College of Cardinals, sa lahat ng archbishops, sa lahat ng mga bishops, sa lahat ng mga kaparian natin, sa lahat ng mga diakono, sa lahat ng mga involved sa iba't ibang apostolate, at tayo na mga layman. From top to bottom, ang examination sa puso. Hindi lang yan para sa mga pare. Hindi ho. Kung lahat tayo merong ganyan, na-examine mo yung sarili mo before the Lord, magiging maingat ka kanino ka ba naglilingkod? Diba? Ano bang motibo natin? Ba't natin ginagawa ang isang bagay? Puso yun Of course, iba yung nakikita ng mga tao yan. Ginagawa ba natin yan para mapansin tayo? Para palakpakan tayo? Para saluduhan tayo? Para purihin tayo? Kaya natin ginagawa ang isang bagay. O ginagawa natin o hinahanap natin ang presensya ng Panginoon Diyos. Dahil mahal natin ang Panginoon at seryoso tayo bilang disipulo niya. Ilang porsyento sa ilang milyong populasyon ng mga Katoliko sa Pilipinas ang merong genuine, merong authentic relationship with the Lord Jesus Christ? Ilang porsyento? Pinagmamalaki kasi natin, ang dami nating Katoliko Given na ho yan, ang dami natin. Ang tanong lang ni Brad Carrick sa dating pastor, ilang porsyento dyan sa milyon na yan
ang seryoso na disipulo ng Panginoon Diyos? Ilang porsyento ng milyong-milyong Katoliko worldwide ang seryoso na lumakad sa kabanalan? Ang seryosong yakapin ang aral na simbahang Katolika? Ang seryosong ayusin ang pamilya? Ilang porsyento yung totoong Katoliko? Para sa akin, ang totoong Katoliko, mahal si Jesus. Ang totoong Katoliko, hindi lang basta yumayakap sa aral na simbahan. Kasi posibleng alam mo ang Catechism of the Catholic Church. And yet, yung trato mo sa asawa mo, kaaway mo. Barumbado kang tatay. Irresponsable tayong magulang. Posibleng marami kang apostolate, involvement, pero neglected yung family mo. Wala kang iniiwan, di ka marunong mag-provide sa pamilya. Aalis ka maghapon doon sa kung saan ka pupuntang involvement sa simbahan wala palang makain yung mag-iina mo. Priority mo bago yung simbahan, pamilya mo. Hindi pwedeng simbahan ang priority mo. Ang priority mo yung sarili mong pamilya. Kasi itinuturo ng Catechism of the Catholic Church, ang pamilya natin yan, bahagi ng simbahan kasi yan. Kung mapapabayaan natin ang pamilya natin at nag-concentrate ka doon sa gawain ng simbahan, hindi yun masama. Hindi ko sinasabing mali po yun. Tama po yun. Pero in terms of priority, ang priority natin, yung sarili nating pamilya. Ano pakiramdam niya? Sabihan ka ng anak mo, marami kayong panahon nay, dun sa involvement nyo sa ministry dyan. Pero kami wala pa kaming yung preparasyon sa sa school, wala pa kaming gamit. Magpapasok ka na. 1 linggo na lang, pasok ka na. Hindi natin naasikaso yung mga anak natin. Di malaking sampal po sa atin yan. Mga kapatid, palagay ko maraming Katoliko ang naiinis kay Brad Calix kasi nga, ang tingin ninyo para kontrabida ako sa inyo. Hindi ho. Hindi ko naman ho kayo inuutusan Yung mga sinasabi ko rito ay resulta ng aking pagmamatsyag bilang dating pastor at bagong kabahagi po ng simbahang Katolika. Mulat po ko sa nangyayari sa paligid ko. Ito'y bunga ng obserbasyon at pag-aaral. Hindi po ito hugot ng aking opinyon. Hindi ho. We're talking about facts. Reality ho ang pinag-uusapan dito. Kaya ho kung kayo ay hindi masyadong seryosong Katoliko, medyo mahirapan ka sumabay kay Brad Calix. Kasi ako po'y seryoso. Hindi ako pumasok sa grupo na ito na simbahan ng Panginoong Jesucristo para maglaro. Seryoso ako dito. Lahat ng binibitawan ko rito sa broadcast, hindi ko ine-expect na sumang-ayong ka lahat ng 100%. Hindi ko ine-expect yun na sasang-ayon ka sa lahat ng sasabihin ko. Marahil babanggain mo tong sinasabi ko. Walang problema. Pero nandito ako bilang kuya. Lahat naman tayo nagjo-journey, di ba? Maski na si Brad Calix na nagjo-journey po ako Hindi ho ako nagmamalaki rito sa broadcast na to Wala po. Ito po ay heart-to-heart lang na usapan. Isinasama ko ho ang sarili ko rito na may problema rin. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako nagmamarunong. Ako po ay katulad nyo rin na minsan ay kumakapa na kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Napag-uusapan lang natin ito kasi dapat natin pag-usapan. Kasi kung di natin ito pag-uusapan, magiging pare-pares tayong nominal na Catholic na Kristiyano. Ano ang resulta nito sa dulo? Tandaan nyo, pag namatay tayo, haharap ka kaagad sa Panginoong Yesus. Walang delay yun.
Pag namatay ka, antimano, meron kang personal judgment. Turo ng simbahan po yan eh. Kung may personal judgment, anong gagawin mo sa lupa kung buhay ka pa? Di ayusin natin ang buhay natin. Ayusin natin. Kaya babalik tayo ron. Ano ba motibo sa paglilingkod? Ba't ko ba hinahanap ang presensya ng Diyos? Ba't ako involved sa iba't ibang apostolate? It will boils down, ano ang status ng puso natin? Grabe, no? Sa bandang dulo, binanggit ng Lord, sabi ng mga tao, what can we do to accomplish the works of God? Anong gagawin namin? Maganda hong tanong yun eh. Ano ang gagawin namin? What can we do to accomplish the works of God? Kasi nag-uusap sila eh. Baga tinamaan sila, heart-to-heart talk. Binanatan sila ng Lord. In-expose ng Lord yung evilness at yung wickedness ng puso eh. Ngayon, ang tao na-realize. Sabi nila, what can we do to accomplish the works of God? Ano sabi ng Lord sa kanila? Na this is the work of God. That you believe in the one He sent. Hindi lang puso ang importante, yung motibo natin, bakit tayo sumusunod sa Panginoon. Importante yung basic, yung fundamental na dapat nating gawin, yung ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala ka ba sa Panginoong Hesus? Na yung kanyang promesa ay gagawin niya? Kanino ka ba sumasampalataya? Sa tao? Dapat sumampalataya ka sa Panginoon. Now, hindi lang tayo pananampalataya. Binabanggit ko madalas, pananampalataya at pagsunod, faith and obedience to God's will. We have to obey. Pag walang obedience sa kalooban ng Diyos, wag na tayong umasa dun sa at least purgatorio na pupuntahan natin. Nandilinisin tayo bago makaakyat dun sa langit. Normally, walang Katoliko na dumediretsa sa langit. Ang dumediretsa lang sa langit yung mga santo. But normally, dadaan ka sa purgatorio. Kung paano kung wala ka sa state of grace na tinatawag? Hindi ka nakapag-confess sa pare doon sa kasalanang ginawa mo na mortal sin. 'Di ba? Kaya nga napakahalaga na conscious tayo sa ating Christian life. Alam natin kung kailan tayo lalapit sa pare para sabihin yung kasalanan natin. Of course, may mga pagkakataon sa Pilipinas kung hindi available ang pare, kanino ka lalapit? Di pwede kang dumirekta sa Diyos kung walang pare. Kung nasa bingit ka na ng kamatayan, walang pare, anong gagawin natin? Hindi ka naman pwede mag-confess kung kani-kanino. Dumirekta ka sa Diyos. Pwede naman yan. Kayo na lang nagkakaintindihan ng Lord yan kung ano ang magiging hatol sa iyo niyan sa dulo. Pero ang point, hanggat may opportunity sa lupa, maging masunurin na po tayo. Mga kapatid, importante ito, hindi lang yung ating puso na malinis, na maayos ang motibo, at yung pananampalataya importante. Pananampalataya na may kasamang pagsunod, hindi ka lang sasampalataya kay Jesus, kundi sumasampalataya ka rin sa simbahan, sa turo ng simbahan. Magkakasama yan. Hindi po tayo faith alone. Hindi rin tayo Bible alone. Dati po ako dyan.
Pero ako po'y nahimasmasan, salamat sa Panginoon, dahil sa opportunity ng Lord na binigay sa akin na maging bahagi ng kanyang simbahan na itinatag. At ako po ay merong desire kasama ang aking buong pamilya na manatili sa simbahang ito hanggang sa dulo ng aming buhay. Sana kayo rin ho, mga kapatid, ay merong ganyang desire. Alright, time check tayo, alas 10:19 ng umaga. Sana ho nakakatulong, mga kapatid, yung ating binabanggit. Announcement lang mo bago tayo magpaalam. Ang CFD po, ang Catholic Faith Defenders, ay magkakaroon po sila ng 48 na ho nila na Annual National Convention, na yan po ay magaganap sa Mayo 24 at 25. Diyan po sa Pope John Paul 23 o 23rd Seminary. Ang venue ay sa John Paul II Avenue, Luz, Cebu City. May tema ho sila na The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Opo, maganda ho itong tema na to. The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Sa Cebu ho gagawin yan, May 24 to 25, 2 araw. Ika-48 taon ng kanilang taunang National Convention. Hindi ho ako makakasama dyan muna dahil nga po sa sitwasyon ng aking may bahay. And probably next year po, Lord willing, ay makakadalo po tayo. Mga kapatid, para ho makatulong sa inyong paglago sa pananampalataya, meron po akong nire-recommenda na mga pwede nyong puntahan sa YouTube. Pwede nyong puntahan ang factbusters.ph ni Cabornok, ang The Beloved Catholic. Ang Punto por Punto ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ang Pananampalataya at Katuwiran ni Bro Wendell Talibong. Mr. Curious, nasa YouTube lahat yan ha. Puntahan nyo yan kung may panahon po kayo. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma. At dito po sa amin sa CFD, sa DYAF ay may programa po kami. Pag Sabado, Historia Sagrada, alas 8 hanggang alas 9. At Liwan nga Dalan, pag Sunday, 1 to 2. Ako po ay makikita nyo at maririnig sa JES 35 DYRL Radio, ang Pagtuong Katoliko. Kasama natin dyan si Dr. Ray Antila, si Bro JB Akma, saka ang inyong lingkod. Ipagdasal nyo ho kami, mga kapatid. Liban dito sa FB natin na Monday to Sunday ho tayo, at meron tayong gabi pa, nasa DYRL na po si Brad Calix din. And Lord willing, ay kami ni Apple ay gagawa kami ng podcast para ho additional pa sa mga pag-share po namin. Ito po yung apostolate ko Ito po, itong online. Ito po ay first love ko talaga noon pa man. Dati ho tayong reporter ng DYBS dito sa Bacolod, sa radyo. Tayo po ay nagbabalita. Matagal na rin po tayo dati sa Far East Broadcasting Company, ang FEBC Philippines. Nagsimula po ako dyan na maging reporter sa radyo way back 1996. Kaya ho, very passionate tayo pagdating sa pagsasalita. Built-in sa akin magsalita Ang kinakatakutan ko lang, yung content ng sinasabi ko. Lalo na ngayong Katoliko na ako. Mas takot ako doon sa content. Kaya nga bago ko magbitaw, may kausap tayo na pare, Pads, ano ba ito? Baka mamali ako sa pag-deliver nito. Mas natatakot ako Madali magsalita, kaya lang pag may nasabi ka na hindi yan sakto, siyempre ibang usapan yung public apology. Saka mahirap makurot ni Bishop sa tagiliran, no?
Kaya ho tayo ingat na ingat ho sa bagay na yan. Kaya ho, pag medyo alanganin ako sa isang topic, ako muna ay umuupo doon sa mga matatagal ng mga pare. Yan ang mga paborito nating puntahan eh. Yung mga seminarista, nagtatanong-tanong tayo kasi mahirap na eh. Baka may masabi ho tayo na alam mo na. Puntahan nyo yan, yung nire-recommenda ho natin na mga YouTube channel ho. Suportahan nyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Opo. 1,000 na ho yung subscribers natin. Salamat kay Bro George sa kanyang effort at sa lahat ng mga CFDs na umaalalay kay Brad Calix para ho i-promote ito. Yun po yung hinihingi ko sa inyong pagtulong, kapatid. Tulungan nyo ako na ma-spread out natin tong YouTube channel natin, ang State of Grace TV sa YouTube. Opo, wag ho kayong mabibigla, baka dyan na ho ako magla-live minsan ha. Opo, kaya ho antabayanan lang ho ninyo yan, ang bagay po na yan. At nasa DYRL na rin ho tayo, pagka Sunday po yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Sana nga ho magdire-diretso na yan. At dyan sa DYAF na mabigyan tayo ng opportunity na makapag-broadcast ng hiwalay na yung content natin iba naman. Pag-pray nyo ha, kailangan kong tulong nyo mga kapatid. At syempre hindi natin kayang gawin yan kung hindi tayo bibigyan ng grasya ng banal na espiritu. Kaya po napakahalaga po yon. Sige, mamayang gabi ho, kita-kits tayo. Baka malilate ho tayo ha, mga alas 10 tayo mamayang gabi. Kasi meron ho kami importanteng lakad ng alas 6 hindi ko ho alam kasi kung anong oras matatapos yung meeting namin sa aming spiritual advisor ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Balita ko may dinner po Opo. Alam mo naman, pagka dinner, may mga usap-usap yan Baka ho alas 10 kami matapos, hindi ko alam. Mga ganyang oras tayo mag-broadcast mamaya. Hindi pa ako sure. Hopefully matuloy tayo mamayang gabi. Maraming salamat, Corazon Gagi, Luciano Torrente, salamat. Sa akin may bahay kay Annalyn, salamat ma, kay Jermaline Honasan Balahadya, dyan sa San Pedro, Laguna. Alvin Bahan bro, salamat sa pag-share ng ating video. Bro, God bless Si Apple nandito, si Laarnili, Natal Balina, salamat. Kamusta lang kay Ninang ha, Apple? Kay Junior Coronel, salamat. Kay Sonet Sena, salamat po sa inyong pag-join. Mary Jane Luzurata Perez, salamat. Noy Apple, salamat bro. Sana makapagkapi-kapi tayo minsan kung may opportunity. Adolfo Gabato Villacura, hanapin natin yan may tanong ka try ko sa yung tumawag mamaya pagkatapos ng broadcast sino pa yung nandito? Si Neil Kevin Perez, salamat po sa pag-join. Kuya Jan, Diona Matre, maraming salamat kuya for joining. God bless po sa buong pamilya, sa inyong parish priest. Sino pa? Dali Si Alan Yaneta dyan sa Hungary. Bro, salamat. God bless sa work mo dyan at sa buong pamilya. Ayon. Mga kapatid, salamat for joining. Pakishare po yung ating video. At sana nga ho nakatulong itong ating ginagawa rito sa ating broadcast. Magdire-diretso lang tayo sa Panginoon yun po yung kailangan natin. Patuloy niyo pag-pray yung aking may bahay, si Annalyn sa kanyang sitwasyon. Opo, maraming salamat po. At sa lahat ng mga kapatiran. Tayo manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. We would like to pray sa conclave na mangyayari sa May 7. Excited kami sa bagong Santo Papa. Sana ho patuloy namin din siyang mahalin at irespeto katulad nung pagrespeto namin sa namayapang Santo Papa Francis. Gabayan niyo po ang College of Cardinals sa kanilang desisyon. We just pray for discernment para sa kanila. Sana ho maging mas mabilis yung proseso ng pagboto. Excited po kami kung sino man ang pinili nyo.
Pinagdadasal po namin ang problema sa edukasyon. Nakakabahala po yung 18 point something million na mga nagtapos last year na ayon sa balita ay functionally illiterate. Nakakatakot ho yun sa isang banda. Bigyan niyo po ng talino si Secretary Sani Angara sa kanyang leadership sa DepEd at sa lahat ng mga regional directors na nasa academe. Tignan nilang mabuti yun kasi ho, ang future ng bansa ay nasa mga guro. Kasi kung hindi maganda yung quality ng education, hindi kami pwedeng ipangtapat sa global kasi may problema kami sa bansa namin. Sana ho matutukan din yan ng mga lawmakers ho. Talagang budgetan ng maayos yan at less ang corruption. Yun naman ho kasi nakikita namin problema kaya ho ang hirap umabante ng edukasyon sa Pilipinas. Nakakaya sa isang banda kasi kulelat eh. Pero sana makabawi itong taon na ito. Just pray for yung mga teachers ho. Seryosohin naman nila yung kanilang profesyon. Huwag naman silang pabanjing-banjing lang sa pagtuturo. Napakalaki yung responsibilidad na nakaatang sa kanilang balikat eh. Seryosohin naman ng mga teachers na patuloy ang kanilang profesyon. Magbigay sila ng extra effort sa mga estudyante na mahihina. At kami naman na mga pwedeng tumulong sa community, mag-volunteer ho kami, lalo na doon sa pagbasa at pagsulat. Tulungan naming dahan-dahan na magkaroon ng paano yung critical thinking sa community at malaki yung tulong yan. Sana ho yung mga professionals ay magkaroon ng kanyang burden lalo na pag summer na alalayan ng community. Lord, we just pray po sa mga kasama namin sa broadcast. We just pray for good health. Ang kanilang trabaho, si Alan Janeta sa Hungary, sa kanyang work, pagpalain niyo po siya. Ang ilan naming OFWs na kapiling namin sa broadcast ay pagpapalain niyo. Ang midterm elections po sa May 12, 18,000 na posisyon ho ang kailangan mapunan. At sana ho maging maingat kami sa mga iboboto namin. Tulungan nyo kami. Sana ho makatulong itong voters education na ginagawa namin at ng mga PPCRB sa iba't ibang universidad at mga parokya. Pinagpipray namin yung mga volunteers sa May 12 midterm elections na maging maayos po. Sa pagko-cover po ng Radyo Veritas at ng DYAF dito sa Negros, ay sana ho ay maging maganda po ang eleksyon. Tulungan niyo po si Ate Emily sa kanyang sitwasyong pangkalusugan, nanay ni Apple, si Wenny Angel, si Ronalyn. Ilan lang ito sa mga taong kilala ko na nagsasuffer po sa kanilang sitwasyon maliban sa aking may bahay. We just pray for our Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod. I pray that you would give him the strength and wisdom, discerning also sa kanyang pag-oversee sa lahat ng mga diocese, sa mga parishes, sa mga priests under his leadership. We just pray for your mercy sa aming Bishop Patricio Buson. Lord, salamat. We would like to give you all the praises. Tulungan nyo kami na magkaroon ng tamang saloobin, motibo, ang aming puso mahalaga, at ang aming loyalty sa Panginoong Hesus at sa turo ng simbahan. We just want to offer to you everything. Maraming salamat po. Mama Mary, I pray that you would help us and pray for us. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Sa mga nais tumulong kay Brad Calix ay maraming salamat po. Sa anumang paraan, if you would like to talk to me, okay naman ho. 0950-266-9596. Again, 0950-266-9596 para ho sa ilang mga concerns, sa ilang mga prayer request at for counseling. Ako po ay available for counseling para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pinagdadaanan bilang mag-asawa. Maaari po tayo mag-usap gamit ang patnubay ng salita ho ng ating
Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip Patalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.